Mukhang tuluyan ang nilaglag nitong SBP, itong si Justin Brownlee. Actually, hindi lang SBP maski ibang basketball officials natin. Sinabi nitong si Al Francis Chua sa isang panayam na hindi na raw nila muna ipapasubmit kay Brownlee yung sample B ng kanyang urine test. At ang gagawin na lang nila ay iintayin kung ano ang magiging desisyon o ano magiging parusa nitong FIBA dito kay Brownlee dahil nga nagpositibo. So kumbaga, ang gustong gawin ngayon ng SMC at ng ating mga basketball officials, wag nang mag-file ng appeal ito si Brownlee dito sa naging desisyon ng FIBA. Hintayin na lang nila yung magiging desisyon at pagkatapos tsaka sila mag-iisip kung ano ang gagawin. Kumbaga, parang tanggap na nitong si Al Francis Chua at ng PBA at FIB at ng SBP na magiging positibo rin ang resulta dito sa susunod na test dahil same urine sample din yon. Kumbaga mukhang tanggap na nila yung resulta ng magiging investigasyon at iintayin na lang nila yung suspension at baka mag-apila. Kasi mukhang ang tingin nila ngayon kung kaya nagpositibo si Brownlee dahil sa medical reasons dahil nga ito sa binigay sa kanyang gamot ay baka mas magaan parusa ang ibibigay sa kanya. Yun nga lang kasi yung problema dito, yung gamot na nakita, yung substance na nakita dito kay Brownlee na bawal sa FIBA, hindi naman pang pa-enhance, kumbaga hindi game enhancer. Yun nga lang iyon ay pinagbabawal din specifically sa PBA. So sa ngayon sinabi ni Al Francis Chua na talagang humahanap na sila ng panibagong import na pwedeng kunin ng Barangay Ginebra at parang tanggap na nila na ito suspension ni Brownlee ang mangyayari talaga. At ang iintayin na lamang ay kung gaano ito katagal. Okay, mukhang ngayon dito ang latest sa SMB at dito sa case ni Kitty Menes do sa contract niya. Mukhang nagbabanta pa raw itong MPBL kontra dito sa San Miguel at dito kay Kitty Menes kung siya ay paglalaruin. Sa ngayon kasi itong si Kitty Menes nagre-report pa rin at nagpa-practice dito sa Gensan Warriors dahil nasa playoffs na ngayon itong MPBL. At mukhang ang concern ng MPBL kung itong si Kitty Menes daw ay magpa-practice sa SMB, baka ma-injure daw ito at hindi makapaglaro sa playoffs nila. Sa ngayon kasi may kontrat, ito si Kitty Menes, ang kontrata niya dito sa MPBL hanggang December lang. So sa tingin ng iba, ang posibleng mangyari since sa November mag-uumpisa PBA, pag-intay na lang ng 1 month ang San Miguel Beer at pag natapos na yung contract ni Jimenez, pwede na siyang lumipat dito sa San Miguel. Yun nga lang, hindi kasi maliwanag sa rules ng MPBL kung siya ay mabibigyan ng release. Kasi baka kahit expired na yung contract nitong si Kitty Jimenez sa Gensan, baka yung rights niya ay nandun pa rin sa kupunan na yun. Kumbaga hindi siya unrestricted free agent. Parang katulad sa PBA, kahit mag-expire na yung kontrata ng isang player, yung rights niya ay nandun pa rin sa kanyang mother team unless siya ay isang unrestricted free agent. So ngayon mukhang yan ang ginagawa ng MPBL na dahilan para hindi siya pakawalan. As it is, gumagawa pa raw ng paraan ang San Miguel Beer para makausap itong mga opisyalis ng Gensan para maliwanagan na to at ma-secure ang release nito si Kitty Menes. Pero mukhang nagmamatigas to itong MPBL at ayaw siya talagang pakawalan at sila pa ngayon na nagbabanta dito sa SMC. So titignan natin kung ano magiging next move dito. At syempre kinakabahan yung kampo ni Kitty Menes dahil baka mainis na SMC at hindi na siya ipursigi. Nilabas na raw ng TNT Tropang Giga yung kanilang official lineup para dito sa Commissioner's Cup at hindi rin kasama itong si Mikey Williams. Dahil nga hanggang ngayon daw ay nandun pa sa Estados Unidos. Ayon dito sa mga insiders ng PBA, ito rin si Mikey Williams ay gusto ng of course mas mataas na sweldo. Actually, super maximum na raw yung nakukuha nito. Pero basta gusto pa raw niya nataasan ba ito lalo. Kumbaga sabi nga nung iba si Mikey na raw pinakamalaki sinusweldo sa PBA o isa sa pinakamalaki at ngayon gusto pa raw niya ay taasan ito lalo. Pero dahil dito hindi pa raw pumapayag ang TNT. So sa ngayon si Mikey ay hindi kasama sa official lineup ng TNT Tropang Giga. Pero pwede naman nilang baguhin yan dahil kung yung magugunitan, noong unang nagkaroon ng contract dispute, itong si Mikey Williams at ang TNT, hindi rin siya sinama doon sa official lineup
Pero nung nagkaroon sila ng agreement ay naisama rin. So ganyan siguro gagawin ng TNT rito. Ang problema syempre sa TNT ngayon, kung mag-umpisa yung conference nang wala si Mikey, ang laki ng problema nila. Dahil ito si RR Pugoy nga at si Poy Eram ay hindi rin maglalaro. So sino nga asahan nila ngayon sa lineup nila? Nandiyan si Ronde Hollis Jefferson syempre. Pero walang iba, si Jason Castro, hindi naman niya kaya mag-isa. So, kumbaga kulang-kulang ang lineup ngayon ng TNT Tropang Giga. Ito sa kanilang starting 5, tatlo wala. Si Pugoy, ito si Mikey Williams at ito si Poy Eram. Matitira na lang doon ito si Jason Castro, si Ronde Hollis Jefferson. Siguro si Kid Montalvo gagamitin tsaka si Kelly Williams. Pero ang daming kulang sa TNT ngayon at mahihirapan ito kung sino man ang mag-handle ng team, kung si Jolas man yan o si Chot Reyes. Mahihirapan dahil ang daming kulang doon sa kanilang lineup. Actually kahit nga bumalik ito si Mikey, problema pa rin dahil wala ito si Poy Eram at saka nga itong si RR Pugoy. So yan ang issue ngayon sa kanila. Ang sinasabi ng iba dahil nga itong TNT ay hindi magagamit itong si RR Pugoy at itong si Poy Eram ngayong Commissioner's Cup. At wala rin kasiguraduhan dito kay Mikey Williams. Baka na naman daw Hinebra at San Miguel ang maglaban dito sa finals. Palagi na lang sila. Of course, may challenge ngayon sa Hinebra. Wala si Jeremiah Gray at hindi nila sigurado kung sino magiging import nila. Pero, ang isa pang tinitignan ng karamihan, baka ito na ang pagkakataon para dito sa Magnolia Chicken Templados na ipakita kung anong kaya nilang gawin. Siyempre, hindi naman kontrolado ng Magnolia kung anong mangyayari sa ibang kupunan kung may injury doon. Kumbaga, hindi na yung problema ng Magnolia. Dahil ang Magnolia, pinagdaanan din yan. Ang tagal na wala nitong si Ian Sanggalang. So sa ngayon, mukhang ito raw ang pagkakataon para sa Magnolia na ipakita kung ano ang kaya nilang gawin sa darating na Commissioner's Cup. At sabi nga nung iba, baka dito raw masalba yung trabaho nitong si Coach Chito Victolero. Dahil gusto nila ngayon na sa pagdagdag ng ginawa sa lineup ng Magnolia sa pagkuha kay Abu Trater, David Morel at sa isang mahusay na import, dapat daw maka-finals na itong Magnolia. At kung makalaban niya for example ang Hinebra o SMB, at least may chance silang manalo dahil mukhang balanse na raw pagdating sa big men. So tignan natin baka ito na nga yung masasabi na breakout season ulit at mananalo na naman ng kampyonato ang Magnolia. Pero syempre yung ibang teams ay nandyan naman para i-contest sila. So kumbaga baka magkaroon ng mas competitive na conference dito sa Commissioner's Cup dahil nga sa mga naging problema ng TNT at ng Barangay Hinebra. Shout out kay Medel de la Peña, Admond de Guzman, Joseph Pineda, Jonathan Iloso, Anthony Alon, Jordan at John Reddy Malanta at Sid Maria, Enrico at Presi Angsioco, Kagawad Katsakino Dukusin, Brian Andres, JJ Sibum, Ronald Berbosidad, Rico Olarte, Myron Almosa at Valiete Family, Dionisio Mercado, Edwin Carmona Jr., Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Joanna Villarosa, Donel Santiago, John Mark Cantos, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Junjun, Angie, Papat at B-Boy Matas, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girly Baduria, Toto Mamon, Rosemary Ginelo, Margo at Gabriel Ugteyang, at sa iba pa nating mga tagapakinig katulad ni JJ Sibum at si RG Bueno at Darina Family, OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family.